Naniniwala ka bang isang desisyon lang ang kayang puksain ang buhay mo ngayon at sabay na magbukas ng mga pintuang akala mo'y imposible? Ganun talaga ang mangyayari. At heto ang nakakagulat, ang pera ang pinakamadaling makuha sa mundong ito. Alam ko, taliwas ito sa lahat ng itinuro sa'yo, pero kung hindi mo tatanggapin ang katotohanan ito, mananatili kang nakulong sa buhay na puno ng pagkadismaya, nang hindi namamalayan na ang susi ay nasa iyo na pala. Karamihan sa mga tao ay buong buhay na inuulit ang mga katagang, gusto kong kumita ng mas maraming pera, gusto ko ng mas magandang trabaho, gusto kong magtayo ng sarili kong negosyo, gusto kong lumipat ng lungsod. Pero sa kalooban, patuloy pa rin silang nabubuhay sa parehong araw-araw, may parehong alalahanin, parehong takot, at parehong resulta. Nangyayari ito dahil may malaking pagkakaiba ang gusto at desisyon, at halos walang nakakaintindi nito. Ang gusto ay madali, kahit sino ay may mahihiling. Ang desisyon ay iba na. Ang desisyon ay nangangahulugan ng pagputol sa lahat ng posibilidad na bumalik, pagtanggap ng emosyonal at mental na pangako na hindi ka na makukontento sa kahit ano pang mas mababa sa nararapat sa iyo. Para mo na ring sinunog ang tulay sa likuran mo at ang tanging natitirang pagpipilian ay ang magpatuloy. Naranasan ko na ito sa aking sarili. Sa loob ng maraming taon, tinanggap ko ang mga trabahong hindi naman ako inaangat. Nagpalit ako ng gulong, naglinis ng sasakyan, gumawa ng mga pansamantalang trabaho, lagi kong binibilang ang mga sentimo sa bulsa ko, at naniniwalang iyon na lang ang buhay na para sa akin. Sa kalooban ko, sinasabi ko sa aking sarili na gusto ko ng mas maganda, pero hindi pa ako nagdedesisyon. Nang tuluyan ko ng desisyonang hindi na ako mabubuhay ng ganito, nagsimula nang magbago ang lahat. Hindi ito magic, hindi ito swerte, ito ang kapangyarihan ng isang tunay na pangako. Ang desisyon ay lumilikha ng punto ng walang pagbabalik sa loob mo. At sa sandaling iyon, ang mga oportunidad na dating tila hindi nakikita ay nagsisimulang lumitaw. Isipin mo ang sarili mong buhay. Ilang beses mo na bang sinabi na gusto mong mag-ipon ng pera, gusto mong makalabas sa utang, gusto mong simulan ang isang proyekto? At gayon pa man, patuloy kang gumagastos gaya ng dati, patuloy kang nagkakautang, patuloy mong tinatambakan. Hindi dahil hindi mo kaya, kundi dahil hindi ka pa talaga nagdedesisyon. Ang desisyon ay hindi nakasalalay sa mga pangyayari, ito ang lumilikha ng mga bagong pangyayari. Kapag nagdesisyon ka na, ang utak mo ay magsisimulang gumana sa ibang estado. Ipinakikita ng mga pag-aaral na ang pagdedesisyon ay nag-activate ng mga bahagi ng utak na responsable sa focus, motivation, at clarity. Ito ang dahilan kung bakit, kapag ang isang tao ay nagdedesisyon ng may katatagan, tila nagbabago ang enerhiya, mas mabilis ang pagsulpot ng mga ideya, at maging ang katawan ay sumasagot na may mas maraming sigla. Maraming tao ang nagkakamali ng desisyon sa pagtatangka. Sinasabi nila, susubukan kong magtayo ng negosyo, susubukan kong magpalit ng propesyon, susubukan kong pagandahin ang aking kalusugan. Pero ang subukan ay may dala na ang ideya ng pagkabigo bilang isang katanggap-tanggap na opsyon. Ang magdesisyon ay ang pag-alis ng planoli, ang kumilos na parang nasa tamang daan ka na kahit hindi mo pa nakikita ang lahat ng hakbang. Hindi naghintay si Thomas Edison na magkaroon ng lahat ng katiyakan para makagawa ng bombilya. Nagdesisyon siyang gawin itong magtagumpay at hindi tumigil hanggang sa magawa niya ito. At iyon mismo ang nagkakaiba sa mga taong sumusulong at sa mga taong nananatili. Malinaw na natatandaan ko ang araw na nagdesisyon akong baguhin ang aking buhay. Wala akong diploma, walang karanasan, walang pera. Pero mayroon akong isang bagay na walang makapipigil sa akin, ang determinasyon na hindi na muling babalik sa limitadong buhay na aking kinagisnan. Naalala ko ang sakit ng pagtingin sa aking sarili, at napagtanto na kung magpapatuloy ako ng ganito, wala namang magbabago. Ang sakit na yon ay naging gasolina. Nagdesisyon ako at mula noon ay hindi na mahalaga kung gaano pa karami ang dapat kong matutunan, pagtrabahuhan, pagkamalian, o pag-umpisa muli. Hindi ko lang ito gusto, nagdesisyon na ako. At sa sandaling iyon, sumagot ang buhay. Maaaring isipin mo, paano kung mabigo ako? Pero ang tamang tanong ay, paano kung magtagumpay ka? Paano kung pagkatapos ng isang taon ay lingunin mo ang nakaraan at mapagtanto na ang lahat ay nagsimula sa sandaling nagdesisyon kang matatag? Ang gusto ay hindi nagpapagalaw ng mga bundok. Ang desisyon ay nagbabago sa paraan ng iyong pag-isip, binabago ang iyong enerhiya, binabago ang iyong inaakit. Ang desisyon ang naghahati sa pagitan ng patuloy na pamumuhay sa parehong gawain o pagbuo ng isang bagong buhay. May isang malaganap na paniniwala na nagbubilanggo sa milyon-milyong tao,
ang ideya na kailangan mo munang magkaroon ng pera bago ka magdesisyon. Isa ito sa mga pinakamalaking pagkakamali na nakita ko na. Ang pera ay hindi kailanman dumarating bago ang desisyon, lumilitaw lamang ito pagkatapos mong magpadala ng isang malinaw na senyales sa universo na ikaw ay nakatuon. Para bang hinihintay ng buhay ang iyong pagpili para simulan ang paggalaw ng mga piraso. Kapag sinabi mong hihintayin mo ang perpektong panahon, hihintayin mong magkaroon ng sobrang pera, ang oras ay lumilipas at wala namang nagbabago dahil walang puwersa ng pag-akit kung walang desisyon. Malinaw kong naaalala ang isang eksena sa Toronto. Nasa isang hotel ako kasama ang isang batang mag-asawa, sina Pete at John. Nanaginip silang bumili ng bahay pero sinabi nila wala kaming pera. Ang sagot ko ay tila hangal sa kanila, hindi niyo kailangan ng pera ngayon, kailangan niyong magdesisyon. Parang kakaiba ito pero ganito talaga ang takbo. Ang pera ay hindi gumagalaw sa lohika ng matematika, tumutugon ito sa panginginig ng inyong pinili. Ang universo ay hindi sumasagot sa pag-aalinlangan, sumasagot ito sa kaliwanagan. Habang hinihintay nila ang mga pinagkukunang yaman bago magdesisyon, nanatili silang nakulong sa kakapusan. Nang tuluyan nilang maunawaan na ang ayos ay kabaliktaran, nagsimulang kumilos sila sa ibang paraan, at pagkaraan ng maikling panahon ay nakamit nila ang tila imposible. Ilang beses mo na bang naantala ang isang mahalagang bagay dahil naniniwala kang wala kang kakayahan sa pananalapi? Marahil ay hindi ka nakapunta sa paglalakbay dahil mahal ito, marahil ay tumigil ka sa pag-aaral dahil naisip mong hindi mo ito kaya, marahil ay itinago mo ang isang proyekto dahil hindi mo nakikita ang puhunan. Ang problema ay hindi kailanman ang kakulangan ng pera, ang problema ay ang kakulangan ng desisyon. Kapag ang isipan ay hindi nakatuon, ang katawan ay hindi kumikilos, ang mga ideya ay hindi lumilitaw at ang mga oportunidad ay hindi nakikita. Pero kapag ikaw ay tunay na nakatuon, may nagbabago. Ang iyong utak ay magsisimulang gumana na parang radar, na naghahanap ng mga solusyon na dating hindi nakikita. Ikaw ay umaakit ng mga tao, impormasyon, pakikipagsosyo. Ang pera ay dumarating bilang resulta, hindi bilang kondisyon. Alam ko ito dahil nangyari ito sa akin. Nang umalis ako sa sunog patay, wala akong diploma, walang karanasan, at walang puhunan. Ang tangi ko lang ay ang desisyon na baguhin ang aking buhay. Pumasok ako sa negosyo ng paglilinis ng walang alam, pero nagdesisyon akong gawin itong magtagumpay. Sa unang taon, sa pagkamangha ng lahat, nakakuha na ako ng mahigit $100,000. Hindi dahil ang pera ay handa nang naghihintay sa akin, kundi dahil ang aking desisyon ang lumikha ng pangangailangan, at ang pangangailangang ito ay nagpagana ng mga mapagkukunang hindi ko man lang alam na mayroon pala ako sa loob ko. Para bang binuksan ng buhay ang mga pintuang laging naroon na, pero hindi ko nakikita habang nananatili lang sa pagnanais. Ang pera ay isang epekto, hindi ang dahilan. Ito ay naakit sa dalas ng desisyon. Habang sinasabi mong hihintayin mo ang pagsisimula kapag handa na ang lahat, nanatili kang nakakulong sa parehong ikot. Ang daan ay lumilitaw lamang kapag ikaw ay gumawa na ng unang hakbang. Ilang beses mo na bang narinig ang mga kwento ng mga taong nagsimula ng walang anuman, pero nagdesisyon na magpatuloy at nagtayo ng mga imperyo? At ilang tao ang kilala mo na may magagandang ideya, pero gumugugol ng mga taon na paralisado dahil hinihintay nila ang perpektong panahon na hindi kailanman dumarating. Ang pagkakaiba sa pagitan nila ay simple, ang ilan ay nagdesisyon, ang iba ay hindi. Ang tunay na tanong ay hindi kung may sapat kang pera para magsimula. Ang tunay na tanong ay kung nagdesisyon ka na ba talaga. Dahil sa sandaling magawa na ang desisyon, ang isipan at ang universo ay magkakasama upang dalhin ang mga paraan. Ang pera ay magsisimulang umikot patungo sa iyo dahil ang iyong enerhiya ay nagpapadala ng isang malinaw na utos. Para mo na ring sinindihan ang isang parola na nagsasabing, handa na ako ay nakatuon. At kapag ang kaliwanagan na ito ay nagpakita, ang lahat sa paligid mo ay sasagot. Kapag gumawa ka ng isang tunay na desisyon, may nagbabago sa loob mo sa isang antas na hindi man lang naiisip ng karamihan sa mga tao. Hindi lamang ito isang pansamantalang pag-isip o isang motivational phrase, kundi isang tunay na chemical at neurological transformation sa iyong katawan. Pinatunayan na ito ng siyensya. Ipinapakita ng mga pananaliksik ng American Psychological Association na ang isang malay na desisyon ay nagpapataas ng malaki sa antas ng dopamine sa utak. Ang dopamine ay ang neurotransmitter na responsable sa motibasyon, mental clarity, at kakayahan sa pagkilos.
Ibig sabihin, ang pagdedesisyon ay hindi lamang binabago ang iyong isipan, binabago nito ang iyong pisikal na kalagayan. Para bang ang iyong buong katawan ay nagsisimulang magkasundo sa napiling direksyon. Iyon ang dahilan kung bakit maraming tao ang nabubuhay na nakatali sa kawalan ng desisyon. Ninanais nila ang isang bagay, pero hindi sila tunay na nakatuon. Ang utak, nang walang malinaw na utos, ay nananatili sa survival mode. Ina-activate nito ang mga lugar na may kaugnayan sa takot at pag-aalinlangan, na humahadlang sa pagkamalikhain at sa kakayahang lutasin ang mga problema. Ang kalagayang ito ay parang may hawak na preno, sinusubukang mapabilis. Gumagastos ka ng enerhiya, pero hindi ka umaalis sa lugar. Kapag gumawa ka ng matatag na desisyon, mauunawaan ng utak na wala ng pagbabalik at ibabaling ang mga panloob na pinagkukunang yaman nito upang maghanap ng mga paraan at lumikha ng mga daan. Ito ang dahilan kung bakit, kapag ang isang tao ay tunay na nagdesisyon, ang enerhiya ay tumataas, ang motibasyon ay lumilitaw, at maging ang katawan ay tila nagkakaroon ng mas maraming lakas. Naranasan ko ito ng personal. Bago ko desisyonang baguhin ang aking buhay, lagi kong nakikita ang aking sarili na pagod, dismayado, at walang direksyon. Nagtatrabaho ako sa mga lugar na hindi nakaka-inspire at pagod na akong umuuwi, walang gana na mag-isip pa ng kahit ano maliban sa susunod na pagbabayad ng mga bayarin. Pero sa araw na nagdesisyon akong hindi na ako mabubuhay ng ganito, may nagbago agad. Hindi naman biglang sumulpot ang pera o ang mga pangyayari ay nagbago magdamag. Ang nagbago ay ang aking panloob na kalagayan. Bigla na lang akong nagigising ng mas maaga, nagbabasa ng mas maingat, naghahanap ng mga oportunidad ng may mas maraming enerhiya. Hindi ko na tinatanggap ang kahit ano, at ang bagong mental pattern na ito ay nagsimulang mapakita sa lahat ng bagay sa aking paligid. Tinatawag ito ng mga siyentista na neural reconfiguration. Ang utak, sa harap ng isang desisyon, ay lumilikha ng mga bagong koneksyon at nagsisimulang gumana sa ibang pattern. Kapag hindi ka nagdedesisyon, nananatili ito sa mga dating ruta, na inuulit lamang ang mga bagay na mayroon na. Para mo na ring palaging naglalakad sa parehong daan at umaasang makarating sa ibang destinasyon. Pero kapag nagdesisyon ka na, mauunawaan ng utak na kailangan nitong tuklasin ang mga bagong ruta. Ilalabas nito ang enerhiya upang makita mo ang mga alternatibo, tao, at mga ideya na dating hindi mo nakikita. Maraming tao ang naniniwala na kailangan nilang makita muna ang daan bago magdesisyon. Pero ang totoo ay kabaliktaran. Ang daan ay lumilitaw lamang pagkatapos ng desisyon, dahil kailangan ng iyong utak ang kaliwanagan na ito upang simulan ang paghahanap ng mga solusyon. Iyon ang nangyari sa akin nang umalis ako sa sunog patay. Wala akong katiyakan, hindi ko alam kung ano ang gagawin, pero desidido na ako. At ang desisyong iyon ang naglagay sa aking utak sa estado ng paghahanap, para bang na-activate ang isang radar. Ang mga sagot na dating tila imposible ay nagsimulang lumitaw, at hindi ito nangyari sa aksidente, kundi dahil ang aking isipan at katawan ay nakahanay na sa bagong realidad. Ang pagdedesisyon, sa makatuwid, ay isang gawa ng kapangyarihan na higit pa sa pag-isip. Ito ang nag-uudyok na nagigising sa iyo ng mga puwersang natutulog. Ito ang nag-aayon sa mga damdamin sa pagkilos at ang pagkilos ay lumilikha ng mga bagong resulta. Ang hindi pagdedesisyon ay ang pagiging nakatali sa takot at paralisis. Ang pagdedesisyon ay ang pagpapalaya sa enerhiyang naharang at ang paggamit nito sa buhay na nais mong mabuhay. Lahat ng bagay sa universo ay may panginginig sa isang tiyak na dalas. Ang bawat bagay, bawat tunog, bawat pag-isip ay naglalabas ng enerhiya na maaaring masukat. Ikaw din ay palaging may panginginig, at ang kalidad ng panginginig na ito ay tinutukoy ng paraan ng iyong pag-isip at pakiramdam. Ang malaking problema ay karamihan sa mga tao ay nagsasabi na gusto nila ng mas magandang buhay, pero patuloy silang nanginginig sa kakulangan, kawalan ng katiyakan, at pag-aalinlangan. Sinasabi nilang ninanais nila ang mas maraming pera, pero araw-araw nilang inuulit sa isipan, wala akong sapat, mahirap, hindi ko kaya. Ang frequency na ito ay hindi tugma sa kasaganaan, kaya naman patuloy silang nakararanas ng mga bagay na ayaw nila. Natutunan ko na walang silbi ang paulit-ulit na pag-uulit ng mga positibong parirala kung ang iyong pinakaloob na pakiramdam ay takot pa rin. Para itong pagtune ng radyo sa istasyon na puro malulungkot na kanta lang ang tugtog tapos asahan mong maririnig ang isang matagumpay na sinfonya. Hindi simplementeng magkakasundo ang dalas. Noon ko naunawaan na ang sikreto ay hindi sa pagbabago ng mundo sa labas, kundi sa pagbabago ng frequency ng aking isipan.
Kailangan kong sanayin ang sarili ko na isipin ang gusto ko imbes na umepekto sa kinatatakutan ko. At hindi madali ang pagsasanay na ito dahil parang sumisigaw ang buhay na kabaliktaran. Pero sa tuwing nananatili akong nakatuon sa hinahanap ko, kahit walang nakikitang pruweba, nararamdaman ko ang pagbabago ng aking enerhiya at, unti-unti, sinasamahan na ng realidad ang pagbabagong iyon. Isang makapangyarihang halimbawa nito ay si Thomas Edison. Bago niya maimbento ang bombilya, napakaraming beses siyang nabigo. Isipin mo kung siya ay nanghina, kung nagpasya siyang maniwala na imposible ito. Wala sanang mangyayari. Wala siyang perpektong plano, walang garantiya ng tagumpay, pero nanatili ang kanyang isipan na nakatutok sa frequency ng pagtuklas. Ang desisyon niyang manatili sa pangingibabaw ng kanyang ninanais, kaysa sumuko sa takot ang nagpahintulot sa kanyang imbensyon na baguhin ang mundo. Napansin mo na ba kung paano mas maayos ang daloy ng lahat sa mga araw na inspirado ka? Parang mas nagiging produktibo ang oras, iba ang tugon ng mga tao, maging ang maliliit na pagkakatulad ay nagaganap na parang lahat ay nasa pagkakaisa. Hindi ito aksidente, ito ang iyong frequency na mas mataas ang pangingibabaw at umaakit ng mga sitwasyon na tugma dito. Ang kabaligtaran ay totoo rin, kapag ikaw ay nanlulumo, puno ng pag-aalinlangan at pag-aalala, parang lahat ay nagkakamali. Ang mga oportunidad ay nagsasara, ang enerhiya ay nauubos at ang buhay ay nagiging mabigat. Hindi nagbago ang mundo, ikaw ang nagbago ng iyong pangingibabaw. Naalala ko ang mga panahon na wala akong direksyon, nalulubog sa utang at may ditiyak na kinabukasan. Ang natural na tendensya ay ang pagsuko sa kawalan ng pag-asa. Ngunit sa halip, sinimulan kong ilantad ang sarili ko sa mga libro, audio at mga kaisipang nagpapataas sa akin. Binasa at binasa ko ulit ang mga sipi ng mga autor na nagbibigay inspirasyon sa akin. Inuulit ko araw-araw ang mga affirmation, kahit mukhang katawa-tawa. Sa paglipas ng panahon, napagtanto ko na ang gawin na ito ay sinasanay akong manatili sa mas mataas na frequency. Para itong muling pagprograma ng thermostat ng aking isipan. Habang ang karamihan sa mga tao sa paligid ko ay patuloy na nagrereklamo, nanatili akong nakatuon sa isang mas magandang pananaw. At unti-unti, nagsimulang magkasundo ang mga pangyayari. Ipinakita na ng agham na ang ating utak ay gumagana bilang isang transmitter at receiver ng electromagnetic waves. Kapag ang iyong mga iniisip ay kontrolado ng takot, inaaktibo ng utak ang bahagi na responsable sa kaligtasan, na humahadlang sa pagiging malikhain at kalinawan. Ngunit kapag pinanatili mo ang mataas na pangingibabaw, inaaktibo ng utak ang mga lugar na may kaugnayan sa motibasyon at paglutas ng problema. Nangangahulugan ito na, sa pagpili ng iyong frequency, pinipili mo rin ang kalidad ng iyong panloob na mga tugon. Ang pagbabago ng frequency ay isang pang-araw-araw na gawain. Ito ay ang paggising at pagpapasya ng may kamalayan na huwag hayaang masakop ng pesimismo ng balita, o ng patuloy na pagrereklamo ng mga tao sa paligid. Ito ay ang pagpili ng mga kaisipang nagpapakain sa pananaw ng taong gusto mong maging. Ito ay ang pagsasanay ng katawan at isipan na kumilos ayon sa realidad na nais mo, kahit na wala pa ito sa pisikal. Ito ay ang pag-unawa na hindi ka limitado sa nakikita mo ngayon, kundi sa kung ano ang iyong pinipiling itune. Kapag naintindihan mo ito, mapagtatanto mo na hindi mo na kailangang maghintay ng pagbabago para mabago ang iyong buhay. Baguhin lamang ang frequency, at ang iba pa ay susunod na resulta. Sinabi ni Einstein na ang imahinasyon ay mas mahalaga kaysa sa kaalaman, at ang pariralang ito ay naglalaman ng isa sa mga pinakamalaking katotohanan na naisisiwalat na. Kinukumpirma ngayon ng agham ang kanyang sinabi ilang dekada na ang nakakaraan. Kapag binibigyan mo ng buhay ang isang eksena ng detalyado, inaaktibo ng iyong utak ang mga lugar na iaaktibo kung ito ay iyong nararanasan sa totoong buhay. Nangangahulugan ito na, sa matinding pag-isip ng isang ninanais na kinabukasan, sinisimulan mo na itong maranasan sa loob. Hindi pinag-iba-iba ng katawan kung ito ay isang alaala, isang kasalukuyang karanasan o isang mental na eksena. Tumutugon ito na parang totoo, at ang tugon na ito ay nagbabago sa paraan ng iyong pagkilos at pagpuposisyon sa mundo. Naalala ko ang isang karanasan ko sa London. Pagkatapos ng isang pag-uusap, isang babae ang lumapit sa akin na may luha sa kanyang mga mata. Ikinuwento niya sa akin na araw-araw niyang pinapakinggan ang aking mga recording, ngunit dala-dala pa rin niya sa loob ang tinig ng taong palaging nagsasabi sa kanya na siya ay walang kakayahan, na hindi siya karapat-dapat sa anumang bagay na may malaking halaga. Ang mga tinig na iyon mula sa nakaraan ang nagpapanatili sa kanya sa isang limitadong imahe ng kanyang sarili.
Hiniling ko sa kanya na pumikit at makita ang kanyang sarili kung paano niya gusto. Hiniling ko sa kanya na isipin ang kanyang sarili na may tiwala sa sarili, masaya, ligtas, nabubuhay sa kasaganaan. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, iba na ang ekspresyon. Hindi ang mundo sa paligid ang nagbago, siya. Ang kanyang mga mata ay mayroong ningning na wala noon. Iyan ang kapangyarihan ng imahinasyon. Ang imahinasyon ay ang ensayo ng buhay na gusto mong likhain. Kapag lumikha ka ng isang larawan na napakaraming detalye sa iyong isipan na kaya mong madama ang mga emosyon, marinig ang mga tunog at maranasan pa nga ang mga pisikal na sensasyon, tinatala ng iyong utak ang karanasang ito na parang posible. Ipinakita ng mga pag-aaral ng University College sa London na ang gawain ito, na tinatawag na anticipatory neural encoding, ay naglalagay sa iyo sa vibrational na pagkakatugma sa realidad na iyong ninanais. At kapag ang iyong panloob na pangingibabaw ay umaayon sa pananaw na ito, ang iyong mga iniisip, ang iyong mga salita, at ang iyong mga ugali ay nagbabago. Ang panlabas na mundo ay walang ibang pagpipilian kundi ang sumunod. Mahalagang maunawaan na ang pag-iisip ay hindi pagpapantasya ng walang katiyakan. Ito ay ang pagbuo ng isang malinaw na imahe at pagpapakain nito ng pananampalataya, disiplina at emosyon. Ginagawa ko itong isang pang-araw-araw na ritual. Binabasa ko ang mga pahina ng Think and Grow Rich, isinusulat ko ang aking mga layunin, pumipikit ako at nakikita ko na ang aking sarili na nabubuhay na sa buhay na gusto ko. Madalas, sa labas, ako ay may utang pa rin, nahaharap pa rin sa mga paghihirap, ngunit sa loob ko ay iba na ang eksena. Binago ko na ang script, at ito ay isang bagay lamang ng panahon para mapakita ng entablado ng realidad ang bagong bersyon na ito. Ang prosesong ito ay nangangailangan ng pagiging palagian, dahil susubukan ng panlabas na kapaligiran na hilahin ka pabalik sa lumang imahe. Ang mga tao sa paligid ay maaaring magsabi na ikaw ay masyadong mataas ang pangarap, na hindi ito makatotohanan, na ikaw ay nagpapalin lang sa sarili. Ngunit tandaan, sila ay nagsasalita mula sa frequency na kanilang ginagalawan. Ang imahinasyon ay hindi ilusyon, ito ay paglikha. Lahat ng iyong nakikita sa paligid, mula sa screen na ito hanggang sa lugar kung saan ka naroroon, ay isang ideya lamang sa isipan ng isang tao. Kung ang mga taong ito ay hindi nagprotekta sa imaheng ito laban sa kawalan ng paniniwala mula sa labas, wala sa mga ito ang umiiral ngayon. Kapag pinoprotektahan mo ang panloob na larawan ng taong nais mong maging, sinisimulan mong mabuhay mula sa loob palabas. Nangangahulugan ito na hindi ka na umaasa sa mga kasalukuyang kalagayan para madama ang iyong pagiging dakila, ligtas o may kakayahan. Inilalagay mo na ang iyong sarili sa estadong ito sa loob, at ang estadong ito ang umaakit ng mga bagong oportunidad. Ginawa ito ni John Kennedy nang ideklara niya na ang tao ay lalakad sa buwan bago matapos ang dekada. Hindi niya alam kung paano. Wala siyang ebidensya, ngunit mayroon siyang malinaw na imahe. Ang kaliwanagan na ito ay nagpagalaw ng mga resources, nag-iisa ng mga tao at nagbago ng isang pananaw tungo sa katotohanan. Ang parehong prinsipyo ay maaaring baguhin ang iyong buhay. Ang pinakamakapangyarihan ay, kapag pinanatili mo ang isang malinaw at pare-parehong mental na imahe, nagigising ka sa loob ng isang tiwala sa sarili na wala noon. Ang tiwalang ito ay hindi umaasa sa agarang mga resulta, ito ay nagmumula sa panloob na katiyakan. At ito mismo ang katiyakang nagpapanatili ng patuloy na pagkilos, kahit na parang lahat ay laban sa iyo. Binibigyan ka ng imahinasyon ng paunang karanasan sa kinabukasan, at ang karanasang ito ang gabay sa iyong mga pagpipilian hanggang sa maging hindi maiiwasan ang mabuhay sa kung ano ang iyong paulit-ulit na sinanay sa iyong isipan. May isang punto na hindi na sapat ang pagninilay-nilay, pagpaplano o pagnanais. Kailangan mong magsumikap sa isang konkretong layunin kahit na mukhang napakahirap. Kaya naman gusto kong magmungkahi ng isang hamon na maaaring lubos na baguhin ang paraan ng iyong pagtingin sa iyong buhay. Pumili ng isang layunin, isa lang, na matagal mo nang tinitiis. Hindi mahalaga kung ito ay maliit o malaki, kung ito ay may kaugnayan sa pera, karera, kalusugan o relasyon. Ang mahalaga ay ito ay isang bagay na hinihiling ng iyong puso at, hanggang ngayon, nakakahanap ka ng mga dahilan upang huwag simulan. Sa susunod na 21 araw, mabuhay na parang ang layuning ito ay nakamit na. Gumising sa umaga na may pananaw na ito sa isipan. Isulat ito sa isang kwaderno, pag-usapan ito sa tuwing kaya mo, isipin ang iyong sarili na nabubuhay na sa realidad na ito. Magpasya sa bawat kilos mo sa araw na parang ikaw na ang nakamit na ang layuning ito.
Kung ito ay isang layuning pinansyal, kumilos na parang mayroon kang kaalaman at disiplina sa pera. Kung ito ay isang layuning pangkalusugan, gumawa ng mga pagpipilian na parang malusog ka na. Kung ito ay isang layuning pangkarera, kumilos na parang ikaw na ang nasa pwestong nais mo. Sa una ay maaaring mukhang kakaiba, ngunit ang ehersisyo na ito ay magbabago sa paraan ng pagtingin ng iyong utak sa mundo. Sisimulan nitong tukuyin ang mga landas, tao at oportunidad na dati ay hindi mo napapansin. Para itong pagbukas ng isang flashlight sa isang madilim na silid at sisimulan mong makita ang mga detalye na laging naroon na. Ipinaliwanag ito ng agham sa pamamagitan ng tinatawag na Reticular Activating System, isang bahagi ng utak na responsable sa pag-filter ng impormasyon. Kapag nagbigay ka ng isang malinaw at pare-parehong utos, ang bahaging ito ng utak ay magsisimulang unahin ang lahat ng bagay na maaaring magdala sa iyo tungo sa layunin. Naranasan ko ito nang magpasya akong iwanan ang limitadong buhay na aking ginagalawan at buksan ang aking sariling negosyo. Wala akong puhunan, karanasan o kredensyal. Ang mayroon ako ay isang desisyon. Isinusulat ko araw-araw na magtatagumpay ako, na magkakaroon ako ng kalayaan, na mabubuhay ako ng iba. Sinimulan kong kumilos na parang nasa landas na ako. At sa ganitong paraan nagsimulang lumitaw ang mga oportunidad, nagpakita ang mga hindi inaasahang kontak at nabuo ang mga ideya. Sa unang taon, ang negosyong iyon na mukhang imposible ay nagbigay sa akin ng mahigit $100,000. Hindi ito nangyari dahil naghintay ako ng mga perpektong kondisyon, kundi dahil nagpasya akong mabuhay na parang nasa gusto ko ng tadhana. Posible na, sa loob ng 21 araw na ito, ang mga tao sa paligid mo ay magsasabi na ikaw ay masyadong mapangarapin, na walang saysay ang kumilos sa ganitong paraan. Maaaring sila ay tumawa o magtanong sa iyong mga pagpipilian, ngunit maintindihan mo, sila ay nagsasalita mula sa frequency na kanilang ginagalawan at hindi sa iyo. Huwag kang maghintay ng pag-apruba. Ang iyong desisyon ay hindi kailangang maunawaan ng sinuman maliban sa iyo. Habang ang iba ay nag-aalinlangan, ikaw ay nagtatayo ng isang bagong realidad mula sa loob palabas. Ang mapapansin mo ay, sa pagtanggap ng pang-araw-araw na pangakong ito, ang mga pag-aalinlangan ay nawawalan ng lakas at ang tiwala sa sarili ay lumalakas. Nagsisimula kang gumawa ng mas mabilis na desisyon, nakakaramdam ng mas maraming enerhiya, nakakakita ng mga posibilidad kung saan dati ay nakakakita ka lamang ng mga hadlang. Ang universo ay tumutugon sa kaliwanagan. Kapag sa wakas ay ipinahayag mo sa mga kilos at hindi lamang sa mga salita na ikaw ay handa na, ang lahat sa paligid ay magsisimulang gumalaw ng magkakasundo. Ang hamon na ito ng 21 araw ay hindi isang laro. Ito ay isang paanyaya upang patunayan sa iyong sarili kung gaano kalaki ang pagbabago ng iyong buhay kapag tumigil ka sa paghihintay at sinimulan mong mabuhay na parang nakarating ka na doon. Ang talagang nagbabago sa buhay ay hindi ang pagnanasa, kundi ang desisyon. Ito ang pinakamahalagang punto na gusto kong makuha mo mula rito. Lahat ay nagbabago sa sandaling ikaw ay tunay na magsumikap sa buhay na nais mong mabuhay. Hindi ito tungkol sa paghihintay ng perpektong mga kondisyon, kundi tungkol sa pagpili ngayon, kahit na nasa gitna ka ng mga pag-aalinlangan at takot. At kung nakarating ka hanggang dito, dahil sa loob mo ay mayroon ng apoy na handa ng gumawa ng susunod na hakbang. Kaya't magpatuloy ka. Ang susunod na video na lumalabas sa screen ay dadalhin ka sa isang hakbang paitaas, palalawakin ang iyong pananaw at tutulungan kang maging kahit 1% na mas mahusay kaysa sa iyo ngayon. Salamat sa pakikinig hanggang sa puntong ito, hinihintay kita sa susunod na video.